Ayan, doon lang po muna tayo sa unang stanza, no? So, sa next po na gabi ay atin po muling aaralin yung second stanza. So, paulit po sa una. Di ba? Ano pa ang sabi? Masaya daw ang paligid kung... Ayan, totoo po ba yun? Ayan, so ulitin po natin ang isa pang stanza. Sabi, ang tahanan daw ay payapa. Kung may pag-ibig, ano daw pong meron sa tahanan? Ayan, so, yun lang po muna ang ating pong aaralin. So, tatandaan po natin yun ha, yung ating first stanza ng ating pong unang awit. At tayo po ay magpapasimula na ng ating pong programa. Para po sa ating opening song, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo at awitin po natin ng masigla ang ating pong theme song. When God is in the family. God is in the family. God is always there. And when God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. To let Him know, God is a friend. Door, door, He's always knocking. He brings us here the gift for us. Yes, the gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. God is in the family, everything is there. Sa ating pong pananalangin, tayo po ay lumuko at ikot natin ang ating mga. Ama naing banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras po kami nagpapasalamat sa pagkakataon ito na kami tinikwan sa lugar na ito bilang isang pamilya, isang bayanan, isang komunidad, upang makapagpuri at mag-aral na iyong salita. Amin pong pinapasalamatan ang buhay at lakas at pagkakataong ito na kami ay magkasama-sama at kami ay inyong gabayan at bigyan ng mga pagpapala. Salamat po sa inyong pag-ibig na patuloy na pinaparanas sa amin sa araw-araw. Patuloy namin dinadalanin ang aming gagawing pagpupulong sa gabi ito. Amin pong tinataas ang aming mga pamilya, naway kayo ang patuloy na magbigay sa amin ng tibay ng pananampalataya at pag-asa.
patuloy namin din dinadalangin sa inyo ang aming gagawin programa na kayo ang patuloy na manguna ang aming mga ngasiwa at ang magbibigay ng pabalita nawa at ang patuloy din sa mga nakikinig at yung mga taong nagdalo sa lugar na ito. Nawa ang banal ang inyong presensya at ang inyong mga banal na espiritu ang siyang sumaamin, patawarin kami kung saan kami nagkulang at naway ang aming gawing pagpupulong ay makapagbigay kaluguran sa inyong paanan. Salamat po Ama sa pag-inyo sa andalangin. Ito po yung aming hiling. Alam pong lahat sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat dyan. Dito po banda, magandang gabi po. Praise the Lord. Ngayon pong gabi ay kami po'y masaya at nagagalak sa aming pong patuloy na pagbibigay ng pag-share ng biyaya ng Panginoon na aming pong natamo sa Seventh-day Adventist. Ang ngayon pong gabi ay naitasan po ako ng welcome remark. Parang hindi ako sanay po mga kapatid. Pero lahat po tayo ay marunong po nito. Welcome remark. Wini-welcome po lahat ng ating mga kapatid na galing po dito sa saan to galing? Sitio Paligawan, Lumil. Saan po kayo mga kapatid? Sitio Paligawan. So, parang hindi po, kayo po dito banda, di ba? Welcome po mga kapatid. Kami po pala ang welcome sa lugar nyo. So ngayon pong gabi ay babasahin ko yung mga may part. Ang nanguna po sa ating pag-awitan kanina, ang praise team na pinangunahan ni Ma'am Gian Kinatadkan. At yung opening song natin ay pinagatang When God is in the Family. At opening prayer ni Ma'am Romelda Salera. Hindi ko kasi sa ulado yung pangalan. Kilala ko po siya sa pangalang Ma'am Ada. So, ang inyong pong lingkod, Brother Herbert Joy Coro. At isusunod po natin ang special number ni Sir Royd Manguera. Taga ano po siya, isa po siyang worker sa EUP po. Then, susunod sa kanya yung health lecture ni dalahin ni Ma'am Liberty Oy. So, next po ay special number. Mula po sa cafeterian workers, selected po sila. Then, ang speaker po natin ngayong gabi ay si Pastor Lani Esteves. Then, after po nun, may appeal song, si Sister Dali Itable. Then, closing prayer by the speaker. Then, ang programa po ay masusunod sa aking po mga nabanggit. Bago po ako umupo, may babasahin po ako dito sa Joshua 7:14. Sorry po, ito ay English. Kung hindi po maano yung mga bata sa English. Ayan, nagsabi po dito sa Joshua 7:14. In the morning, therefore, ye shall be brought according to your tribes. And it shall be that the tribe which the Lord taketh shall come according to the families. So, yung topic po natin ay about sa family. Tiyak na pag-asa sa bawat membro ng pamilya. Patuloy ko po. And the family which the Lord shall take shall come by household. And the household which the Lord shall take shall come man by man. Sana po ngayong gabi nating pagpupulong ay makapulot tayo ng makalangit na pagpapala.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang aking pong aawitin ngayon ay naway maging pagpapala sa atin. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man, inibig mo ako noon pa man. Magandang gabi po. Nakapag-exercise ba ang lahat? Wow, very good. Okay, so ngayon po ay bibigyan natin ng appreciation gift ang ating pinakamaagang dumating, si Nanay Lucena Villacuti. Ayan. Okay. Iabot mo na si Nanay.
benepisyo o magagawa ng ehersisyo sa ating buhay. So magbigay lang po ng isa. So first two lang ang aking tatanggapin. Isa lang. 8 yon. Pero yung dalawa lang ang ating tatanggapin ngayon. Isa lang ang ibibigay nyo. So 2 tao. Tag-isa kayo. Meron ba? Ano daw yon? Ano ang maibibigay, ano ang magagawa sa katawan natin pag tayo ay nag-ehersisyo? Hindi po, pag tayo ay nag-walking, ano po ang magiging benepisyo nun sa ating katawan? Ano mangyayari sa atin? Masigla. Magiging masigla. Okay, may isa na tayo. Madadagdagan ng ating endorphin. Kaya sabi ko nga, kung sino ang masungit, hindi nag-e-exercise. Okay? Nanay, ano pong pangalan niya? Lani. Okay, kay Nanay Lani. Next, meron pa tayong 7. Pumili kayo sa 7. Sino po? Ayan, magiging malakas ang katawan at kaisipan. Kung tutuusin, 2 benepisyo yung binigay ni Nanay. Maiiwasan natin ang Alzheimer's at bababa ang ating mga matataas. Okay, thank you so much po. So ngayon po, gusto kong ibigay sa inyo, ibigay ang pagkakataon ngayon sa ating health lecturer na si Ma'am Liberty Uy galing sa aming Food Service Department. So siya po ang magbabahagi sa atin ng kaalaman ukol sa kalusugan. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Sino po sa inyo ang narito nung unang gabi, Sunday night? Natandaan niyo po ba kung ano ang pamagat ng ating health lecture ng Sunday? Kasi po yun ay may connection sa aking health lecture ngayong gabi. Ano po? According po kay Sir Roy, ang title ng kanyang lecture ay Eat Right. Diba ba? Tungkol sa pagkain. At katulad po ng sasakyan, kailangan ng sasakyan ng gasolina, fuel. Sa atin mong katawan, ano po ang kailangan natin? Para lumakas. Okay, pagkain. Ngayon pong gabi, magbibigay din po ako ng review para malaman po kung nakinig po. Sino po nga nandito nung Sunday night? Wala po. Mga bata, sino nandito nung Sunday night? Sa bagay, ito ay review lang natin. Alam kong sa school ay pinag-aaralan nyo na ito. Pero kung may alam po na sagot ang matanda, pwede na rin. Okay. Unang question. Yan. May pagpipilian po tayo. Ang sabi dyan, ang pagkain ay nagbibigay ng protection sa katawan, nagkukumpuni ng katawan, at nagbibigay ng energy o lakas. Ngayon pong gabi, ano po ang ginagawa ng tinapay sa ating katawan? Pag magpili po tayo sa ABC, binanggit po yan ni Sir Roy. May sinabi po siyang carbohydrates, yan, may micro pa at micronutrients. Ano pong ibinibigay nito sa ating katawan? Wala na po bang iba? Sinong una-una sa inyo? Okay, anak, sa iyo doon. Ano? Tinapay. Ano? Lapit, anak. Hindi ko marinig. Nagbibigay ng... Ano, anak? Dalit, iyo to, pag nasagot mo. Sige na, nagbibigay ng... Wala? O, ikaw. Nice. Lakas. Energy at lakas. So, yan. Next. Yan. Okay. Protein and carbohydrates and fats. Okay. Ito ay isang sample ng A, B,
or C? Ano itong sample na pagkain? Letter A ba? B or C? O ikaw, ano? C? Sino pa? Sino may iba sagot? Ha? O, sa labas. Letter B. Okay, tama na yung bigay natin. Mag-lecture na tayo. Ang title ng aking lecture ngayong gabi ay Plate It Right. So, ang pagkain o tamang paglalagay ng pagkain sa ating pinggan. Alam ko sa mga school ay nilecture na dito, so ito ay isang ripaso lang. Hindi lang po tayo basta kumakain, kundi kailangan nating malaman kung ano yung ating kinakain. Next po, sir. Yan. Kung saan natin ilalagay sa plato natin. Next, sir. Okay, next pa po. Yan ang mga pagkain. Sige pa, sir. Yan. Ang ating pong ehensya ng pamahalaan ay tinutulungan tayo upang matanda natin kung ano ating kinakain, gaano kadami, at anong nagagawa nito sa ating katawan. Ang una pong ginawa nila ay ang mga pagkain ay sinangkap nila sa tatlo. Yung kanina ko pong tinanong, ABC, nagbibigay lakas, nagpapabuo sa atin o nagpapagrow at nagbibigay ng katulad ni ma'am na sinabing nutrients sa ating katawan para tayo magkaroon ng immune system sa mga sakit. Ngayon po, para lalo po siyang mapadali na matandaan, nagkaroon po tayo ng food pyramid na tinatawag. Ibig sabihin, dapat itong ating madaming kainin, sunod ito. At nag-come out po sila noong 2011 na ang title po ay Healthy Eating Plates. Para po makita kung ano po ang ilalagay natin sa plato natin. At nag-come out po, kasi tayo mga Pilipino, para lalo pa nating matandaan o mag-guide tayo, ay nilagyan nila ng title na Pinggang Pinoy. Hindi nyo po napapansin, ano po ang napakadaming kinakain? Lalo na't mga lalaki nakataas pa ang paa. Ano po ang nakikita nyong madaming kinakain? Kanin. Kahit kabratsong ulam, basta may kanin, solved na, di po ba? Next, sir. Ngayon, sa ating pong chart, makikita natin na ang half ng ating plato, tandaan po, makikita, ano po dapat natin ilagay? Ay gulay at prutas. Kalahati po yan hindi po ano. Ang sunod pong 1/4 ng plato ay ano po? Ito ay yung mga protein-rich food o kaya yung mga isda, legumes, itlog, mga manok, yan po. Dito po siya under. So siya po ay dapat ay 1/4 lang na ating plato. At ang sumunod po naman ay yung ating carbohydrates. Yung tinapay, kamote, mais, yan po. Dito po yan na nakalagay. So uulitin ko, yan po ang ating visual o kalagayan ng ating plato na dapat nating makita pag tayo po'y kumakain. Ano po? Yan. Mahalaga din po yung kulay. So kailangan po makita sa half ng ating plato na may green, may yellow. Yan po, hindi po iisa ang kulay. Pero po ang pinakamalaki nilang binibigay sa atin ay ang green leafy vegetable. Ang ating pong paligid ay rich sa matataas o mayayamang bitamina katulad ng pechay, malunggay. Hindi na natin ang binibili, madami na po tayong tanim, kamote tops. Yan po ay mataas sa vitamin C, at saka po sa iron, at saka po sa A. So yan po ay ina-encourage natin na malaki po sa ating plato at ang mga prutas. Kasi po ang mga prutas, ayan po hindi na natin niluluto, nakakapagbigay ng micronutrients na tinatawag na binanggit po ni Sir Roy. At ang sunod po yan, yung ating pong kanin, 1/4 po lang uli, hindi po yung nakaumbok ng kalahating plato natin. Ano po, kahit po ilan lang. So, ang sunod po ay yung ating mga protina na tinatawag na nakukuha uli natin sa legumes, sa mga munggo, yan po, mga beans, at saka po isda at sa ating pong mga karne, itlog. Yan po, at saka sa gatas, meron din po yan. Ngayon din po, wag po natin kakalimutan yung sinasabi ni Sir Roy para wag tayo ma-dehydrate, yung ating pong tubig na tinatawag. Yan.
Ilan nga pong baso ang kailangan natin? 8 to 10. Lalo po ngayong tag-init, hindi na po, ang atin po daw palatandaan. Ano pong palatandaan na tayo po dapat uminom na ng tubig? May palatandaan po ba? May palatandaan po. Hindi po daw palatandaan na pag-uhaw lang tayo saka tayo iinom. Lalo na during rainy season, di po ba malamig? Parang hindi. Pero dapat lagi tayong umiinom ng 8 to 10 glass. Kahit hindi tayo nakakaramdam ng uhaw. Kailangan po natin ng tubig. Yan po ang pinakamura na nagpupuel sa ating katawan para tayo po magbigay lakas. Mas maganda po ang tubig kaysa mga juices. Okay? Next po, yan. Ang ating pong Panginoon ay napakabuti sa atin dahil may binigay na po sa atin na magandang kulay ng ating pong mundo at sa ating pong family. Lalo na sa mga nanay dito, hindi po mahal ang masukatan para makitang masustansya ang pagkain. Sino po nakakaalam dito ng kulitis? Ayan. O kaya po ang tawag ay wild spinach. Hindi nyo po ba alam na yan ay rich sa vitamins and minerals? Yan po din ay isa sa halaman na merong protina. Kaya po yung iba tinatabas-tabas lang, hindi po. Isaman po natin yan sa pagkain. Ayan po ang isa po sa maganda dito sa atin na may mga damo na hindi natin alam na kailangan pong isama natin yan sa kalahating plato ng ating pagkain. So ngayon pong gabi, ang sabi po sa Psalms, sa Psalms 136, 25 to 26, ang sabi po, binigyan niya ng pagkain ng lahat niyang nilalang. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Magpasalamat tayo sa Diyos na sa langit, ang pag-ibig niya'y walang hanggan. So, yan po ang kailangan natin gawin na kahit anuman po ang nasa lamesa natin, ang Pinggang Pinoy po ang nagpapakita kung ang ating pong kinakain ay kumpleto. Ano po, yung sa kulay man lamang, hindi laging white, hindi laging brown, kundi dapat po'y colorful. At saka po yung sukat, diyan po natin malalaman kung balanse po ang ating kinakain. Bago po ako umupo, ay may question po ulit ako kung sinong nakinig. Yan po. Meron pong Meron po ditong mga pagkain. Kailangan ko lang po yung 3 tao para po malaman kung sila po'y nakinig sa akin. Kahit po kasama yung nanay, anak at ina, pwede din po. Sige na po, magsama na po. Baka yung baon namin mailabas ko, hindi po yung kasama. O, ito lang po. So, kailangan ko po yung 3 tao, kahit yung bata may kasamang nanay, pwede rin po. Sige na po. Sino po ang tatayo at Sige na po. Okay, tayo. Dali na, lapit dito, anak. Hindi mo masasagutan ang tanong ko kung hindi kayo lalapit dito. Sige na po. Kahit sama niyo ang nanay niyo, dali. Nandito ba ang nanay mo? Sige na, samahan niyo po yung anak niyo. Ha? O kaibigan or friends. O kapatid. Sige na. Okay. Ang una kong tanong, sa kalahating platong ito, ano ang ilalagay nyo sa pagkain na naandyan? Kalahating plato, ano ang dapat ilagay sa kalahating plato? Yan ang mga sample na foods. 1, 2, yung kalahating plato natin. Bakit? Ano ang sagot nyo? Isa lang dapat na makita sa inyo. Sige, mag-usap kayo. Alin ang iiwanan nyo at aalisin? Final answer? Final answer? Kasama lahat yan. Pero ang hinihingi ko lang, ilalagay na pagkain sa kalahating plato. Dito lang sa half na to. Okay, final answer? 1, 2, 3. Okay.
Anak, sa kalahati. Kalahati. Dali. Ayusin nyo, dali. Malapit na. Sige, sige. Kalahating plato, sige. Sa kalahati lang, anak. Ipapakita ko kasi sa kanila. Okay. Sige. Dito muna kayo para malaman nyo kung tama. Ito po yung inilagay nila. Tama po ba ang sagot nila? Sa kalahating plato? Sino nagsasabing tama? Hindi nyo siguro naintindihan ng aking lecture. Okay, nagpapasalamat po ako at nakinig silang dalawa. Tama po. Kasi ang fruits and vegetable, kailangan pong nasa kalahating plato. Anak, inyo na lahat yan. Kunin mo. Hindi, wag lang yung bilaob. Macha-charge yan sa akin. Yan lang yan. Sige na anak, kunin na lahat. Inyo na lahat yan. Ay, nahulog pa. Okay, next. Sa 1/4 po, anong ilalagay natin sa 1/4? O, dali. Sige na. Sa natitira? One. Two. Sige na. Ano nak? 3. 4. O yan. Final answer, walang baguhan? Walang pagbabago? 2. 3. Wala na? Wala na? Bakit inalis nito? O sige. Okay na. Tama po ba yung kanilang sagot? Wala talaga nakikinig sa akin. Hindi naintindihan yung aking ni-lecture. Tama po ba? Ha? Ano po yung rice? Ay, yung 1/4. Alin po dito yung pwedeng, ito po bang kamote? Hindi po yan sa under ng rice? O, pwede po yan. Sino ba nagsasabing tanggapin natin yung tokwa? Okay. Ang kanila pong answer ay tanggapin na natin kasi pareho po silang 1/4. Hindi ko po na kasi nasabi na wala pong part kasi akong sinabi na dito sa taas o sa baba. So, i-accept na po natin kasi pareho po silang 1/4. Pero kung tutuusan natin, dapat siya nandyan. Pero pareho po yung 1/4 na tama. Kung sa whole na plate. Okay? So, yan po. Ang legumes po ay pwede din po siya sa protein. Kasama po yan sa ulam. So, natandaan po, malinaw po ba ang aking plato? Sino po makakakain na sa ating pinggang Pinoy? Sana po ay makita natin yan sa ating tahanan. Salamat po. Anak, sa iyo. Test. Hello. Hello. Hello.
was broken, mine was mended. He became sin, now I am clean. The cross he carried bore my burden. The nails that held him set me free. His life for mine, his life for mine. How could it ever be that he would die, God's son would die to save a wretch like me? What love divine, he gave his life for mine. Sound. Maraming salamat sa awit na ating narinig. Bakit tayo? Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga magulang, sa mga kuya at ate, mga bunso,
mga lola at lolo na naandito, ang pamilya ng yung mga naririto po. Sa inyong lahat, magandang gabi po. Sana po tayong lahat ay pinagpala ngayong araw na ito. Bagamat meron tayong mga nararanasang suliranin sa buhay, pero mayroon naman po tayong kasiyahan sa ating mga puso. Lalong-lalo na kayo pong mga dumadalo dito sa ating pong ginagawang Happy Family, Bible, Health, and Moral Recovery Seminar. Ang Adventist University of the Philippines po ay nagpapaabot po muli sa inyo ng pagbati sa lahat po ng mga taga-Paligawan, Lumil, sa lahat po ng mga naririto. At sa mga opisyalis po ng Lumil, salamat po na pinahintulutan po ninyo kami na isagawa itong pong seminar na ito gabi-gabi sa loob po ng isang linggo. Okay? Tayo po ba ay nakahanda na? Nakahanda na po tayong lahat. Okay, yung ating pong mga anak, okay, mga bata, makinig na tayo. Okay, magpapatuloy na tayo. Bago natin talakayin ang ating pong paksa ngayong gabi, ay magkakaroon muna tayo uli ng pagsusulit. At ito ay may premyo uli. Yung mga sumagot na kanina, ay huwag na kayong magtaas ng kamay, yung mga nakakuha na ng premyo. Tama ba ako? Parehas ba yung mga nakuha nilang premyo kanina? Okay. So yung mga nakakuha po ng premyo kanina, ibigay naman natin yung pagkakataon sa iba. Ano ho? Okay? Sige. Alright, tutungo na ho tayo sa ating pong quiz. Ito ho ang unang tanong. Okay? Ang ating pong premyo ay nakahanda na. Okay? Nakahanda na po ang premyo. Okay. Paunahan po ng pagtaas ng kamay. Banggitin ang dalawang paksang tinalakay ng inyong lingkod sa nakaraang 2 gabi. Ano na yung pong dalawang paksa? Topic. Okay? Sige, magtaas ng kamay yung gustong sumagot. O, bibigyan namin kayo ng panahon. Okay? Nakalimutan nyo? Okay. Nakalimutan nyo sigurong isulat. Okay. So, wala? Walang makakasagot na sa tanong na to? 2 na pong topics po ang ating tinalakay kasi, pangatlo ng gabi ito. So, nung linggo ng gabi at saka kagabi, Lunes ng gabi, ay magagandang paksa na yung ating pong tinalakay. Yun po ang pundasyon ng ating pag-aaral. Kaya napakahalaga po ng 2 topics na yun. Okay? So, pass tayo. Ako na po ang sasagot dyan. Okay? May sasagot? Okay. Oh. Isa lang ang nakuha doon isa lang ang nakuhang sagot. 2 ang aking hinihingi. Yung isa, tama. Yung una, ay hindi yon ang tamang, hindi yung pinaka-eksaktong topic natin noong linggo ng gabi. Ang isa doon, tama. Yung pangalawa, tama yon na binanggit. Okay? Wala. Punta tayo sa... baka itanong ko uli yan. Pangalawang tanong. Ano ang sinabi at payo ni Birhen Maria sa bawat membro ng ating pamilya? Ano ang kanyang payo? Anong sinabi niya? Naalaala nyo? May kulay yung in-highlight ko, kinulayan ko yung mga salitang yon. Sige po, nanay. Okay, yan. Tama po. Okay, nandun po yung inyong premyo. Naalaala nyo? Ang sabi ni Birheng Maria,
gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ang tinutukoy niya yung sasabihin ni Jesus. Kaya sa ngayon, naniniwala tayo na yung payo at sinabi ni Birhen Maria, napaka-importante nun, na dapat nating sundin ang lahat ng mga sinabi ni Jesus. Okay? Hindi yung mga sinabi ni Maria, kundi yung mga sinabi ni Jesus o kaya ang kabuuan, sabihin na natin ang kabuuan ng sinasabi ng Biblia. Okay? Okay, maraming salamat po. Ang pangatlong tanong. Pangatlo ba yan? Pangatlo yan? Okay, ito. Kamali tayo sa... Okay. Hanggang dito na lang po muna yung tanong po ha. Ano ang tawag ni Jesus sa dumirinig at nag-aaral ng salita ng Diyos at sinusunod ito? Okay, pananampalataya, pero may mas tamang sagot doon. Okay, ano ang tawag ni Jesus sa taong dumirinig at nag-aaral ng salita ng Diyos at sinusunod ito? Ano ang tawag doon sa taong yon? Paano tinawag ni Jesus ang taong yon? Di ba binasa natin ang nasa Mateo 7. Pero ano ang tawag doon sa taong ganon? Na nakikinig siya, nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos. May tumataas ng kamay. Sige. Sige, anong sagot mo? Hindi yon. Doon sa hulihan. Ano? Okay. Taong matalino. O kaya, wise man ang tawag doon. Okay, tama yung sagot. Maraming salamat. Okay? Ayaw talagang gumana ito, no? Pero... Ayaw. Yan na lang. Kay Sir Win. Okay, maraming salamat po sa inyo pong participation sa ating quiz. Ngayon naman, sisimulan natin ngayong gabi. Magbibigay ako ng maikling panahon. Baka kayo ay mayroong tanong. Isang tanong lang kasi hahaba tayo at wala tayong sapat na panahon. Baka mayroong kayong tanong doon sa dalawang paksang tinalakay na natin tungkol. Ang unang paksa natin ay ang liham. Ang liham at text message ng Diyos. Yan ang pamagat. Okay? At ano yon? Ano yung liham at text message ng Diyos sa atin? Anong tinutukoy natin doon? Ang Biblia. Okay. At ang pangalawa, tama yon, ang sinabi at payo ni Birhen Maria. Okay? Alright. Ngayong gabi, ito ho ang ating pag-aaralan. Ang bunga ng pananampalataya at subukan ng pag-ibig. Manalangin ho muna tayo sa maikling panahon. Ama naming banal, sa aming pong pag-aaral po ng inyong banal na salita ngayong gabi, kami po ay inyong tulungan, buksan po ninyo ang pagkaunawa ng bawat isa ng mga nanay, tatay, mga kuya, ate, mga bunsot, ang pamilya na naandito, ang bawat isa sa amin, upang aming maunawaan po ang mga salita ninyo, ang mga talatang aming babasahin. Pangunahan po ninyo at pangasiwaan po ninyo kami banal na Espiritu sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po ang ating paksa ngayong gabi? Ano po? Ang bunga ng pananampalataya at subukan ng pag-ibig. Alright. Okay, sunod na slide. Magtatanong siguro tayo, ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? Hindi ba sabi ko sa inyo, tandaan natin at sapagkat
mauulit ng mauulit nating maririnig at mababasa yung salitang pananampalataya, manampalataya, sumampalataya. Pero para maintindihan natin, ano ang kahulugan ng salitang pananampalataya sa Biblia? Okay? Ang sagot, ito ay pagtitiwala o pananalig kahit walang pruweba o katunayan. Ang tao, kapag siya ay naniwala siya, ang tawag doon ay pananampalataya. Okay? Naniniwala siya. Meron bang kahulugan ang Biblia dyan? Okay, parehas po niyang kahulugan na yan. Basahin po natin ang nasa Hebreo 11:1. Okay, yan po ang kahulugan po ng pananampalataya ayon sa Biblia. Okay, sundan niyo po ha at babasahin ko. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari. Pero naniniwala ka na yun ay mangyayari. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, hindi mo nakikita, hindi mo pa nadarama, o hindi mo pa nakikita yon, pero naniniwala ka, ang tawag doon ay pananampalataya. Okay. Saan tayo nananampalataya at kanino tayo nananampalataya? Una, doon sa tanong na kanino tayo nananampalataya? Sa Diyos. Saan tayo nananampalataya? Sa salita ng Diyos. Okay po? Maliwanag po? Okay, maliwanag po. Sunod. Paano magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos? Ang bawat membro ng pamilya, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Kayo, ako. Paano tayo magkakaroon nito? Ito ba'y magic na nangyayari? Bigla na lang nagkakaroon kayo nito? Kahit na ayaw nyo? Paano ito dumarating? May sagot yan ang Biblia. Roma 10:17. Basahin natin. Kaya nga, ang paniniwala, pananampalataya, okay? Pinagpapalit-palit ito ng Biblia. Minsan paniniwala, pananampalataya, ay nanggagaling sa pakikinig. Una, pakikinig. Okay, pakikinig muna. Katulad ngayon, nakikinig kayo. Diyan nagsisimula ang paniniwala o ang pananampalataya sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Okay. So, kung tatanungin ko kayo, pakikinig saan? Yun. Pakikinig sa salita ng Diyos. Okay? Para magkaroon tayo ng tinatawag na pananampalataya. Okay. So, nawawala po yung ating sound. Lang po. Okay. Alright. So kapag tayo gustong magkaroon ng pananampalataya, makinig tayo, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Doon tayo magkakaroon ng paniniwala o pananampalataya. Baliwanag po ba yan? Okay. Ngayon, ito ang tanong, ano ang bunga ng pananampalataya o resulta ng pananampalataya? Ano ang magiging bunga o resulta nito? Okay, tingnan natin ha. O, nawala lang po yung ating pong ating pong LCD projector na nagkaroon po ng technical problem. Okay. So ano ang, sa palagay nyo, ano ang resulta kaya? Ano ang bunga? Dapat mayroong makikitang resulta o bunga. Alright? So ano yon? Okay, ito ang ating titingnan. Sunod na slide. Ayan, ang tanong, yan ang tanong. Mayroon ba dapat resulta o bunga ang ating pananampalataya? Meron. Okay. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa para malaman natin at maintindihan yung resulta o bunga ng ating pananampalataya. Okay.
Yan ay masusumpungan natin sa Hebreo 11:8. Okay. Pakinggan po ninyo. Sa pananampalataya, sino? Si Abraham. Okay. Sa Old Testament yan ha. Matagal ang panahon. Si Abraham nang tawagin ay tumalima. So ano ang bunga resulta ng pananampalataya? Pagtalima. Naintindihan niyo po ba yung salitang pagtalima? Pagsunod. Okay. Ha? Pagsunod. Yan ang ibig sabihin ng pagtalima. Siya ay sumunod upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana. Ibig sabihin, si Abraham, nung tawagin siya ng Diyos, ay umalis siya sa kanyang lugar. Pumunta siya doon sa isang lugar para doon ibigay ang sinasabi ng Diyos na mana para sa kanya. Inheritance, ang English ang mana. At siya yumaon sa di nalalaman kung saan siya paroroon. Yan ang pananampalataya. Hindi mo alam. Basta sinabi ng Diyos, tinawag siya ng Diyos, pumunta ka sa ganitong lugar, ano ang ginawa niya? Sumunod. Yan ang pananampalataya. Sapagkat sinabi ng Diyos, ginawa mo, sinunod mo, mayroong pagtalima, mayroong pagsunod. Yan ang bunga, resulta ng pananampalataya. Pagsunod. Ha? Pagsunod saan? Pagsunod saan? Pagsunod sa salita ng Diyos. Alright. Pagsunod sa salita ng Diyos. Kapag ating sinunod ang salita ng Diyos, ang sinasabi sa Biblia, yan ay pananampalataya. Okay. Kagabi, pinag-aralan natin at binasa natin ang Hebreo 4:2. Ang sabi doon, may mga taong nakinig ng salita ng Diyos, pero hindi sila nakinabang. Bakit? Kasi walang kalakip na pananampalataya. Walang pagsunod. Okay? Walang pagsunod. Kaya hindi sila nakinabang sa kanilang pagkikinig ng salita ng Diyos. Okay? Sana po maliwanag yan. Next slide. Ang pananampalataya na sinasabi natin meron tayo ay iibigin niya ang Diyos ng buong puso. Yan ang pananampalataya. Okay? Kalakip dito yung ating pag-ibig sa Diyos. Kaya kung ako nananampalataya sa Diyos, ibig sabihin yan, automatic yan, mayroon tayong pag-ibig sa Diyos. Iniibig natin ang ating Diyos. Naintindihan po natin? Okay. So pinag-uusapan na natin ang pag-ibig natin sa ating Diyos. Kaya pupunta tayo doon sa tanong na ano ang subukan ng ating pag-ibig sa ating Diyos? Ano ang subukan? Ano sa palagay niyo ang subukan? Paano? Sinusubukan kung talagang may pag-ibig tayo sa Diyos. Okay, may sagot dyan ang Biblia. Yan ay mababasa natin sa Juan 14:15. Alright? Ano po ang sinasabi sa Juan 14:15? Kung ako'y, ang nagsasalita dyan si Jesus. Okay? Yung ako ay si Jesus ang nagsasalita dyan. Kung ako'y minamahal, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan. Kaya ano ang subukan at sukatan ng ating pag-ibig sa Diyos? Baka lumabas sa ating quiz. Ano ang sukatan at subukan ng ating pag-ibig sa Diyos? Tutuparin natin ang kanyang mga utos. Okay. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kautusan. Ang lahat ng organisasyon, ang lahat ng pamahalaan ng gobyerno ay mayroong tinatawag na batas. Di ba? Ang Pilipinas ay mayroong batas. At hindi nyo ba alam na sa karamihan ng mga Kristiyanong bansa, ang kanilang konstitusyon, ang kanilang batas ay nakabatay sa kautusan ng Diyos? Halimbawa,
ang preamble ng Konstitusyon ng Pilipino o ng Pilipinas. Ang sabi doon sa preamble ay may linya na, we, the Filipino people, imploring the aid of divine providence. Okay. Ibig sabihin, hinihingi natin ang tulong ng Diyos, ang nasa taas. Itong Diyos na ito ay nagbigay ng mga utos sa tao na dapat sundin para maging maayos ang lahat. So, mayroong kautusan ng Diyos na ibinigay. Naniniwala po ba kayo niyan? At maliwanag yan sa Biblia. Okay, maliwanag sa Biblia ang kanyang mga kautusan. Ang aking tinutukoy, through the slide, ay ang 10 utos ng Diyos. Narinig niyo na po ba ang tungkol sa 10 utos ng Diyos? Yan, salamat. Ang sabi ng iba, wala nang 10 utos ng Diyos, 2 na lang yan. 2 na lang. Pag-ibig sa tao at pag-ibig sa Diyos. Ako, sang-ayon ako doon. Na 2 na lang. Kasi, yun pong 2 iyon ay buod, summary ng 10 utos. Mamaya, mapapakinggan nyo, babasahin ko lang po mamaya. Hindi ko na i-project po dyan. Sang-ayon ako na 2 utos na lang. Okay, ito ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Makikita natin kung ano doon ang pag-ibig sa tao at pag-ibig sa Diyos. Okay? Ang totoo niyan, kahit na pwede pa natin ilagay yan sa isa na lang. Isa na lang. At alam nyo kung ano ang isang salita na summary ng 10 utos? Pag-ibig. Pag-ibig. O, yan na ang isang salita. Okay, ngayon, tunghayan natin ang 10 utos ng Diyos. Alam nyo naman po ito, atin pong, yan po ay mababasa natin sa Exodus. Hindi ko na po inilagay po, pero pakinggan po ninyo, babasahin ko po. Mayroon bang Bible po ang inyong smartphone or iPhone? Okay? Ang gadget nyo. Kung meron, buksan nyo po sa Exodus 20, 3-17. Sa mga wala, pakinggan po ninyo. Ha? At babasahin ko po itong 10 utos. Saan natin mababasa? Baka lumabas po yan sa quiz natin. Saan po nakasulat ang 10 utos? Exodus 23-17. Okay. Unang utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Dapat, wala nang ibang Diyos tayo, kundi ang Diyos na may lalang sa atin lamang. Okay? Maliwanag po yan, yung unang utos. Pangalawang utos. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Sa aking parurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng kanilang magulang hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So, mo yan, pangako? Napakinggan niyo ba yung pangako? Ang sabi ng Diyos, pakikitaan ko ng wagas sa pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tinutupad ang aking mga utos. Biruin niyo yung pangako na yan. Doon sa umiibig at tumutupad ng kanyang mga utos, ang sabi sa ating binasa ay kanyang pakikitaan ng kanyang wagas na pag-ibig. Ibig sabihin ito, pagpapala ang tatanggapin natin. Kapag ka iniibig natin ang Diyos at sinusud natin ang kanyang mga utos. Okay? Yan ang pangatlo. Pangalawa. Pangatlo, huwag mong babanggitin
ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Wag lang basta-basta natin babanggitin ang pangalan ng Diyos. Kahit sa ating usapan, kapag ang ating usapan ay mga biruan, huwag natin isasali ang pangalan ng Diyos sa mga biruan. Kung minsan ay parang pinagkakatuwaan ang pangalan ng Diyos. Okay? So huwag nating babanggitin basta-basta yung kanyang pangalan sa mga bagay na walang kabuluhan. Yung pangalawa kanina, ano nga yun? Huwag tayo magkakaroon ng Diyos. Magkaroon ng, una yon. Ang pangalawa ay huwag kang gagawa para sa iyong sarilang inukit o larawan ng anumang kawangis sa anumang nasa langit o sa itaas ng nasa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Alam niyo mga minamahal na mga magulang, mga ate, mga kuya, mga bunso, tayong mga tao ay gustong-gusto natin na meron tayong nakikita. Totoo yun. Kaya nga tayo nagpapalitrato tayo, hindi ba? Nagpapalitrato tayo. Pero iba na kapag yung ating mga larawan at yung ating mga ginawang bagay ay sinasamba na natin. Iba na yon, di ba? Kaya binibigyan tayo ng paalaala ng Diyos na hindi dapat yon. Kasi yan ang sabi ng 10 utos eh. Okay? At huwag din natin babanggitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ika-4 na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan mo itong banal. Bukas tatalakayin pa natin ito. Yan ang ika-4 na utos. Alalahanin mo ang banal na araw ng Sabat. Bakit? 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit, ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, at iyong mga baka, ang mga dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng mga naroroon, at nagpahinga siya sa ika-7 araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Alam niyo po, ang ating Panginoon Diyos, maliwanag po na nagbigay sa atin ng tanging araw na para lang yan sa Diyos. Kahit balikan pa natin ang panahon ng paglalang, sa Genesis, ilang araw ginawa ng Diyos ang mga bagay sa libutan ito. Tangayon dito? 6. Okay, 6. Pagdating ng ika-7, anong ginawa niya? Sa ayon sa binasa natin, at sa ayon sa Genesis 1, siya ay nagpahinga at binasbasan niya ito at pinakabanal niya. Maliwanag po yan sa Biblia at maliwanag po yan sa 10 utos. Maliwanag na maliwanag po yan. Okay. Paano malalaman natin na yung Sabado ngayon, yun ang ika-7 araw, ay mayroon pong mga kalendaryo na ginamit noon at hanggang ngayon, naandun pa rin ika-7 araw, yung cycle ng ika-7 araw, na ang unang araw ay Linggo, pangalawa ay Lunes, pangatlo ay Martes, pang-4 ay Miyerkules, pang-5 ay Huwebes, pang-6 ay Biyernes, at ang pang-7 ay Sabado. Okay, maliwanag po yan sa Biblia. Okay? Yeah. Ang tawag po niyan ay Sabat o kapahingahan, araw ng kapahingahan. Sino ang nagtakda? Ang Diyos, siya mismo. Ang sabi naman ng iba, sa mga Hudyo lang yan, nung ibigay ng Diyos ang 10 mga utos, ay wala pa naman pong mga Israelitas. Wala pa po yung ang idea po ng pagbibigay ng kautusan ay wala pa po. Ibig sabihin, itong 10 utos na itong ibinigay ng Diyos sa mga Israelitas noong panahon na yun, ay naando na bago pa ito. Mayroon ng Sabat. Kasi nung pasimula yan doon sa paglalang. Okay? Atin po tatalakayin pa po yan bukas sapagkat ang ating
tema bukas ay ang araw ng pamilya o ang araw para sa pamilya at para sa Diyos. Okay. Tayo ay pupunta sa pang-ilang utos na tayo? Panglima. Panglima. Igalang mo, makinig tayo mga ate kuya, bunso. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay ko sa iyo o ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kasama yan ang ating paggalang sa mga magulang, pagrespeto natin. Ito ang unang pangako para humaba yung buhay ng anak. Igagalang natin, irerespeto natin ang ating mga magulang. Kaya sa pamilya, igalang natin mga anak, mga ate, mga kuya, mga bunso, ang ating magulang. Huwag tayong lalaban. Huwag tayong magre-rebelde. Huwag tayong maging rebelde sa ating mga magulang. Kasama yung 10 utos. Okay. Pang-anim, huwag kang papatay. Maliwanag yan. Pang-7, huwag kang mangangalunya. Pangangalunya. Kapag ka hindi mo asawa, ay huwag mo nang asawahin pa. Okay. Alright, huwag mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Kaya hindi ito ipinapahintulot ng Diyos sa tayo ay nagnanakaw. Nasa 10 utos yan. Pang-8 utos yan. Pang-9 na utos, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Huwag tayong maging sinungaling saksi. Kaya ang pagsisinungaling ay kinamumuhian niya ng Diyos, na tayo sinungaling, lalo na sa pagsaksi. Pang-10, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. O ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay nasa iyong kapwa. Yan ang 10 utos. Ang sabi ng iba, ay walang makakasunod yan 10 utos na yan. Sabi ng iba, walang makakasunod yan. Alam niyo kung titingnan po natin, at susundan natin yung logic na yon, at magtatanong tayo, alin ba ang mas madali? Yung pumatay o hindi? Alin ba ang mas madali? Yung magnakaw o hindi? Ang sagot ng tinatanong ko ay siyempre, yung hindi pumatay. Kasi nga naman, pag ikaw ay pumatay, ay mabibilanggo ka, mapaparusahan ka. So mas madali, ang hindi ka pumatay, huwag kang magnanakaw, kasi mas mai-enjoy mo ang buhay mo. Totoo ba yung sinasabing mabigat ang kautusan ng Diyos? Alam niyo, mayroon pong sinasabi ang Biblia na hindi yun totoo. Basahin ho natin. Yan po ay nasa 1 Juan 5:3. Malapit na ho tayo matapos. Okay. 1 Juan. Babasahin ko po ang 1 Juan 5:3. Okay. Wala pa, hindi pa naka-display yung Bible verse. Yan po. 1 Juan 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. Inuulit yung binasa natin kanina sa Juan 14:15. Kung iniibig natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Inuulit dito yung ideya na yon sa 1 Juan 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi pabigat o mabigat. So ibig sabihin, ang kautusan ng Diyos ay hindi ho ito mabigat. Masusunod po natin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Naalaala ko isang kwento. Magkikwento po muna ako sa inyo bago po tayo magtapos. Noong panahon, ay usong-uso po yung mga alipin.
lalo na po doon sa Europe at sa Amerika. Yung mga tao, lalong-lalo na yung mga itim, yung mga negro, ginagawang negosyo yan. Sila ay kukunin ng pwersahan pagkatapos dadalhin sa isang lugar para ipagbili. Okay? Ang tawag doon ay slavery. Okay. Ipagbibili. So, pagdating halimbawa ng isang barko galing sa isang lugar, halimbawa sa Europe, may mga dala silang mga itim. At dadalhin sa Amerika, ipagbibili doon. At alam niyo ba ang gagawin nitong mga negro, itong binibintang mga alipin? Sila yung mga utusan at ipagagawa sa kanila yung mga mabibigat na trabaho. Sang araw, mayroong isang negro. Napasama siya doon sa ipagbibili doon sa Amerika. Mayroong isang taong bumili. Sabi ng tao, ito, aking bibilhin ito. Bibilhin ko ito. Ang sabi ng negro, nung siya'y nabili na, sabi ng negro ay, hindi ako susunod sa iyo. Ganyan. Katigas ang ulo nitong negrong ito na magiging alipin ng taong bumili sa kanya. Hindi ako susunod sa iyo. Hinayaan lang ng bumili sa kanyang Amerikano. Pinakitaan ng mabuting asal. Hinayaan niya sa loob ng ilang araw. At nakita at nadama ng negro yung malasakit at pag-ibig ng kanyang naging amo. Pagdating ng araw ay nag-iba ang ihip ng hangin. Ang negro na ang sabi ay hindi sa susunod, iba na. Kahit na hindi sa inuutusan, siya ay gumagawa. Nag-iba ang kanyang pananaw sa nakabili sa kanya. Bakit? Sapagkat ang nakabili sa kanya ay may magandang loob sa kanya. Ganon din naman tayo mga minamahal na mga magulang, mga ate kuya. Ang Diyos ay pinakita sa atin yung pag-ibig niya. Okay? Binasa natin mga nakaraan na ang panukala ng Diyos sa tao ay mapabuti tayo at bigyan ng kapayapaan, bigyan ng pag-asa. Mapabuti tayo. Ngayon, bilang ating ganti doon sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin, ang ating gagawin ay tutuparin natin ang kanyang mga utos. Kaya ang sabi ng talata, kung ako ay inyong iniibig, tutuparin nyo ang aking mga utos. Sapagkat mahal tayo ng Diyos. At bilang pag-ibig natin sa Kanya, yun ang magiging subukan ng ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Ngayong gabi ako po ay magtatanong sa inyo. Pagkatapos na maunawaan natin sa 2 gabi kung ano ang likas at pag-ibig ng Diyos sa atin, inyo bang pinapanukala sa iyong sarili na naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin at sasabihin natin sa ating sarili, sa bawat isa sa inyong pamilya, na ating tutuparin ang utos ng ating Diyos. Meron ba kayong desisyon na ganyan? Pwede po bang makita sa mga taga rito sa Paligawan na kung inyong iniibig ang Diyos ay inyong susundin at tutuparin ang utos ng ating Panginoon Diyos? Pakitaas po ng inyong mga kamay kung yan po ang inyong pagnanais po sa inyong mga sarili. Maraming salamat po. Kung tayo may pag-ibig sa Panginoon, ipakita natin yan sa pagsunod sa kanyang mga utos. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, nagpapasalamat po kami na inyong ipinaintindi po sa amin ngayong gabi. Pinaunawan niyo sa amin na ang bunga ng aming pananampalataya ay ang pagsunod sa inyo at ang subukan ng aming pag-ibig sa inyo po ay ang pagtupad sa inyong mga banal na utos. Salamat Panginoon na inyo pong inilagay sa puso't isipan ng aming mga magulang na naririto
ng kanilang mga anak ang kahalagahan po ng pag-ibig namin sa inyo na ito ang pundasyon ng amin pong relasyon sa inyo. At ang magiging subukan nito ay ang aming pagsunod sa inyong mga banal na utos. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang aming pong mga kaibigan at mga kababayan na taga rito po sa Sitio Paligawan. Ingatan po palagi sila araw-araw, pagpalain po ang kanila pong pagnanais po na mas lalong makilala ka pa po nila sa pamagitan ng pag-aaral at pagbabasa ng inyong banal na kasulatan. Maraming salamat po sa pagpapalang inyong igagawad po sa bawat isa sa amin po ngayong gabi. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ibibigay ko po ang panahon ngayon sa... Meron bang appeal song tayo? Okay. Meron pong kakanta? Okay. Hello, Mike. Nagpag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, saan ka patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Ipagpatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't itandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay
duda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batil kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Ayan, kami po ay aawit po ulit ng isang good night song. Ayan, wala po muna palang tatayo po sa atin pong mga upuan, no? Dahil tayo po ay magpipicture taking later. So, kung saan po kayo nakaupo ay manatili lang po muna tayo doon. Pwede po ba yon? Ayan, thank you po. Siyempre po, bago po kayo umuwi ay nais po muna namin kayong handugan po ng isang awit. Yung amin pong palaging inaawit sa inyo, no? Bago po tayo hiwa-hiwalay, pansamantala. Hintayin lang po natin yung aming tugtog kasi masarap po kumanta pagka meron pong background music. Tama po ba? Eh. Manatili po tayong nakaupo at kami po ay merong simple po na Sige po, so magpicture po muna tayo yung aming FAO team. Inaanyayahan ko pong sumama kayo dito, samahan natin sila para meron din tayong remembrance kasama sila. Yes. Ayan. Sige po. Yung atin pong mga galing cafeteria, yung Silver Spring.
ICTS. ICTS. Ayan, dito na po tayo. Kasamahan mga natin sir. sa Paligawan Group of Believers. Sama-sama tayo. Ayan, tayo po ay magpi-picture taking. Ayan. Sa baba, sir, yung extension. Hindi, sabi ko nga, hindi namin alam. Wala. Then dyan, sir, yung itim. Hindi na namatay yung outlet. Wala. Dito na lang to, nagpadala ko dun sa kabilang side. Inayos yata ni Sir Dono.